She's just a liability, Solana. Isang malaking obligasyon na kailangang tapusin dahil tapos na ang silbi niya sa pamilya namin. Ang boses na yon ay parang isang matalim na balaraw na bumaon sa dibdib ni Talitha. Ang boses ng kanyang asawa, ang lalaking pinangakuan siyang mamahalin hanggang sa huling hininga, ay ganoon na lamang kalamig habang kausap ang ibang babae sa loob ng mamahaling sasakyan. Sa labas ng gate ng mansyon, nakatayo si Talitha sa ilalim ng malakas na ulan. Basang-basa ang kanyang manipis na bestida at nanginginig ang kanyang mga kamay habang yakap-yakap ang isang maliit na kahon. Sa loob niyon ay isang mamahaling polo na gawa sa seda na pinag-ipunan niya ng halos 1 taon mula sa kanyang pagtatrabaho sa paghahabi. Gusto niyang isorpresa si Teodoro para sa kanilang 5th anibersaryo. Higit sa lahat, gusto niyang ibigay ang isang maliit na piraso ng papel, ang resulta ng kanyang ultrasound na nagpapatunay na sa wakas, matapos ang 5 taong paghihintay, ay magiging magulang na sila. Ngunit ang ulan na bumubuhos ay tila luha ng langit na nakikiramay sa kanyang pagkawasak. Nakita niya ang pagbukas ng pinto ng kotse. Lumabas si Teodoro na may hawak na payong at inalalayan ang isang babaeng napakaganda at halatang mula sa mataas na lipunan, si Solana. Sa likuran nila, lumabas ang biyenan ni Talitha, si Doña Esmeralda, na may ngiting tila nanalo sa loterya habang nakatingin sa dalawa. Teodoro. Ang mahinang tawag ni Talitha ay agad na nalunod sa ingay ng ulan. Huminto ang tatlo. Ang pagkagulat sa mukha ni Teodoro ay agad na napalitan ng pandidiri. Walang bakas ng pagmamahal, walang kahit katiting na pag-aalala para sa asawang nanginginig sa ginaw. Anong ginagawa mo rito, Talitha? You look like a beggar. Nakakahiya sa mga bisita. Mariing sabi ni Teodoro habang lalong idinidikit ang katawan kay Solana upang hindi ito mabasa ng ulan. Lalakad sana si Talitha palapit upang ibigay ang regalo. Ngunit bago pa siya makahakbang, ay isang malakas at maugong na sampal ang dumapos sa kanyang pisngi. Ang lakas ng impact ay sapat na upang mapaupo siya sa maputik na kalsada. Ang kahon ng regalo ay tumalsik, bumukas, at ang mamahaling polo ay nahulog sa putikan. Unti-unting nadudungisan ng dumi ng lupa. Huwag mong dungisan ang gabi ng anak ko ng dumi na dala mo, Talitha. Ang boses ni Doña Esmeralda ay puno ng lason. Lumapit ang matanda. Hindi alintana ang ulan dahil sa proteksyon ng payong ng isang bodyguard. Narinig mo naman ang asawa mo. 'Di ba? You are a liability. Isang pabigat. Tumingin si Talitha sa kanyang asawa. Nagmamakaawa ang mga mata. Teodoro, please. May kailangan akong sabihin. Ang baby natin. Walang baby, Talitha. Putol ni Doña Esmeralda habang nakatingin sa tiyan ng menugang. Ang dugo ng isang mahirap na gaya mo ay walang karapatang humalo sa marangal na dugo ng mga De Vega. Isang pagkakamali ang batang iyan kung may kaunti ka pang hiya o utang na loob sa pamilyang ito na nagpakain sa iyo ng 5 taon. Ipalaglag mo ang batang iyan. Ayaw naming magkaroon ng mantsa ang kinabukasan ni Teodoro sa politika. Parang huminto ang mundo ni Talitha. Ang paningin niya ay nagdilim at ang kanyang pandinig ay tila nabitak. Ang sakit ng sampal sa kanyang pisngi ay wala pa sa kalingkingan ng hapdi sa kanyang puso. Tumingin siya kay Teodoro. Umaasang ipagtatanggol siya nito, umaasang sasabihin nitong nagbibiro lang ang kanyang ina. Ngunit tumalikod si Teodoro. Inakbayan niya si Solana at naglakad papasok sa mansyon nang hindi man lang lumingon. Gawin mo ang sinabi ni Mama. Talitha, let's not make this harder than it already is. Magkano ba ang kailangan mo para mawala na ang problemang iyan? Just name it and then leave. Ang bawat salita ay parang mga pako na ibinabaon sa kanyang kabaong. Ang regalong pinaghirapan niya ay isa na lamang basahan sa ilalim ng gulong ng sasakyan. Ang ultrasound na sumisimbolo sa kanyang tanging pag-asa ay nabasa na ng ulan
at nagkapunit-punit sa kanyang mahigpit na pagkakahawak. Habang nakasubsob sa putikan, isang matinding lamig ang bumalot sa kanyang buong pagkatao. Hindi na ito lamig ng ulan, kundi lamig ng isang pusong namamatay. Sa gitna ng dilim at hagupit ng bagyo, isang katanungan ang pabalik-balik na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ito ba ang halaga ng 5 taon kong pananahimik at pagtitiis, ang ituring na basurang kailangang itapon matapos pakinabangan? Hindi pa man siya nakakatayo, ay naramdaman niya ang puwersa ng 2 bodyguard na humawak sa kanyang magkabilang braso. Ang kanilang mga kamay ay parang bakal na bumabaon sa kanyang balat habang pilit siyang itinatayo at kinakaladkad palayo sa mansyon. "Saan niyo ako dadalhin?" Ang nanghihinang tanong ni Talitha. Ang kanyang boses ay halos pabulong na lamang sa gitna ng malakas na patak ng ulan. Hindi sumagot ang mga lalaki. Ang tanging narinig niya ay ang malamig na tawa ni Doña Esmeralda mula sa malayo at ang tunog ng pagsasara ng malaking gate ng mansyon, ang pintuan ng impyernong minsan niyang tinawag na tahanan. Habang isinasakay siya sa isang itim na van, ang huling nakita ni Talita ay ang liwanag ng mansyon na unti-unting lumalayo, kasabay ng paglaho ng lahat ng pangarap na kailanman ay hindi pala para sa kanya. Ang van ay mabilis na humarurot patungo sa isang lugar na hindi niya alam. Dala ang isang inang naglulunsad ng kanyang pinakamasakit na laban para sa buhay ng kanyang anak. Doon, sa loob ng gumagalaw na sasakyan, habang nakagapos ang kanyang mga kamay, isang pangako ang tahimik na nabuo sa kanyang puso. Isang pangakong mas matindi pa sa bagyong nagngangalit sa labas. Kung ito ang huling gabi ng kanyang pagkatao bilang isang biktima, ito rin ang unang sandali ng kanyang muling pagsilang bilang isang ina na handang sunugin ang mundo para sa kanyang anak. Ngunit ang tanong na nananatili, saan siya dadalhin ng mga tauhan ni Doña Esmeralda? At ano ang nakahandang panganib na naghihintay sa kanya sa dulo ng madilim na kalsadang ito? Ang amoy ng gamot at malakas na alimyo ng disinfektante ang unang sumalubong sa diwa ni Talitha. Ang puting kisame ay tila umiikot at ang bawat tibok ng kanyang puso ay parang martilyo na pumupukpok sa kanyang sentido. Sa ilalim ng nakakasilaw na maputing ilaw ng klinika, naramdaman niya ang malamig na bakal na nakakabit sa kanyang mga kamay. "Gising ka na pala, Hija. Huwag ka nang magtangkang lumaban dahil walang makakarinig sa iyo rito." Ang boses ni Doña Esmeralda ay kasing talim ng labaha. Nakaupo ang matanda sa tabi ng kama, marangya ang suot at walang bahid ng ulan, habang hawak ang isang makapal na folder. Inilapag niya ang ilang piraso ng papel sa ibabaw ng kumot ni Talita. "Pirmahan mo ito. Isang kasulatan na kusang loob kang aalis at hihiwalay kay Teodoro. At kapalit nito, babayaran ko ang lahat ng utang ng mga magulang mo sa probinsya. Isipin mo sila, Talita. Isang pirma mo lang, hindi na sila kakaladkarin sa kalsada ng mga inutangan nila." Gustong sumigaw ni Talita, ngunit ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo. Ang bawat hininga niya ay puno ng pait. Ang anak ko? Ang tanging namutawi sa kanyang mga labi. Isang mapait na tawa ang narinig niya mula sa matanda. "Ang anak mo ay isang pabigat sa karera ng anak ko. Huwag kang mag-alala, aayusin ng mga doktor ang lahat. Pagkatapos nito, malaya ka na. Malaya kang magpakalayo-layo at kalimutan na naging bahagi ka ng pamilyang ito." Habang nangyayari ito sa loob ng pribadong klinika sa mansyon ng mga De Vega, nakatayo si Teodoro sa harap ng bintana. Hawak niya ang isang baso ng alak. Ang kanyang mga mata ay blanko. Pumasok si Doña Esmeralda sa silid. Bit-bit ang isang pekeng sulat na selyado ng kasinungalingan. "Teodoro, anak, tama ang hinala ko. Umalis na si Talita. May iniwan siyang sulat. Sumama siya sa dati niyang kasintahan at dinala ang lahat ng perang ibinigay ko sa kanya para sa inyong anibersaryo.
Niloko ka lang niya, anak. Ang batang sinasabi niya, hindi sa'yo iyon. Plano lang niyang gamitin ang pagbubuntis niya para makuha ang yaman natin. Ang kamao ni Teodoro ay nag-igting hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Ang galit at panibugho ay lumamon sa anumang natitirang pag-ibig sa kanyang puso. Hayaan mo siya, Mama. Burahin niyo na ang pangalan niya sa bahay na ito. Wala akong asawang nagngangalang Talitha. Lumipas ang mga oras na parang mga taon sa loob ng malamig na silid ni Talitha. Hindi siya pumirma, ngunit ang kapalaran ay may ibang plano. Ang matinding stress at trauma na dinanas niya ay nagdulot ng maagang paghilab ng kanyang tiyan. Ang sakit ay tila binibiyak ang kanyang katawan, isang hapdi na hindi kayang ilarawan ng kahit anong salita. Sa gitna ng bawat pag-atake ng sakit, habang ang mga nurse na walang emosyon ay pabalik-balik sa kanyang paligid, may isang bagay na ginawa si Talitha. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at nagsimulang humuni. Isang mahina at tila paos na himig ng isang lumang awit ruyog. Wala siyang boses upang sumigaw, kaya't ang kanyang bawat pag-ire ay idinaan niya sa isang himig na puno ng pagmamahal para sa buhay na nasa loob niya. Inay. Nandito lang si Inay. Ang bulong niya sa kanyang isipan habang ang pawis ay dumadaloy sa kanyang mukha. Sa wakas, isang mahina at gagaralgal na iyak ng sanggol ang bumasag sa katahimikan ng klinika. Isang himala sa gitna ng impyerno. Sa loob ng ilang segundo, naramdaman ni Talitha ang init ng maliit na katawan na ipinatong sa kanyang dibdib. Sa gitna ng kanyang panghihina, napansin niya ang isang bagay sa ilalim ng maliwanag na ilaw. Sa kaliwang balikat ng sanggol, may isang maliit at malinaw na balat tunay na hugis bituin. Bituin ko! Ang huling naisip ni Talitha. Ngunit bago pa niya mayakap ng mahigpit ang kanyang anak, marahas na binuhat ni Doña Esmeralda ang sanggol palayo. Ang mga mata ng matanda ay walang bakas ng awa. Dalhin niyo na ang batang iyan sa kotseng naghihintay. Sabihin niyo sa kanya. Ang utos ni Esmeralda sa nurse habang nakatingin kay Talitha na halos mawalan na ng malay. Donya, ang anak ko. Ang pilit na pag-abot ni Talitha. Lumapit si Doña Esmeralda sa kanyang tainga. Ang kanyang hininga ay kasing lamig ng kamatayan. Wala ka ng anak, Talitha. Patay na ang sanggol pagkapanganak pa lang. Isang bangkay ang iniluwal mo, gaya ng bulok mong kapalaran. Ang mundo ni Talitha ay tuluyang gumuho. Ang huling narinig niya ay ang tunog ng pagbukas at pagsara ng pinto. Dala ang kanyang buhay, ang kanyang pag-asa, at ang kanyang bituin. Ang kadiliman ay lumamon sa kanyang malay. Iniwan siyang nag-iisa sa ilalim ng malamig at maputing ilaw. Ngunit sa labas, sa madilim na pasilyo ng klinika, ang sanggol ay buhay na buhay at umiiyak. Isang iyak na hindi narinig ni Talitha. Ang bata ay ibinigay sa isang estranghero na may bitbit na makapal na sobre ng pera. Ano ang tunay na balak ni Doña Esmeralda sa bata? At paano makakabangon si Talitha mula sa isang hukay na tila wala ng labasan, lalo na't ang kanyang tanging dahilan para mabuhay ay idineklara ng patay. Patay na ang lahat sa akin, maliban sa hapdi ng bawat paghinga ko. Ito ang tanging kaisipang paulit-ulit na dumadaloy sa isipan ni Talitha habang nakatitig sa malawak at madilim na karagatan ng Cebu. Ang bawat hampas ng alon sa mga bato sa pantalan ay parang isang malakas na paalala ng kanyang pagkawasak. Ilang linggo na ang nakalilipas mula nang itapon siya ng mga tauhan ni Doña Esmeralda sa isang barkong lulan ang mga kargamento patungo sa timog. Ang tanging bitbit niya ay ang mga sugat sa kanyang puso at ang alaala ng isang iyak na pilit niyang kinalilimutan. Sinubukan ni Talitha na bumuka ang kanyang bibig. Gusto niyang isigaw ang pangalan ng kanyang anak sa gitna ng kawalan. Gusto niyang tawagin ang langit at itanong kung bakit siya pinagkaitan ng katarungan. Ngunit walang tunog na lumabas. Ang kanyang lalamunan ay tila binarahan ng libu-libong tinik.
Ang tanging narinig niya ay ang marahas na pagbuga ng hangin mula sa kanyang dibdib, isang tuyot at paos na tunog na hindi man lang umabot sa kanyang sariling pandinig. Ang kanyang tinig, ang kanyang boses, na dati ay nagdadala ng himig sa kanilang tahanan, ay tuluyan ng pumanaw kasabay ng balitang patay na ang kanyang sanggol. Naglakad siya ng walang patutunguhan sa gilid ng benkang. Ang mga paa ay tila gawa sa tingga. Ang bawat taong nadadaanan niya ay tila mga anino lamang sa isang mundong wala ng kulay. Sa gitna ng kanyang paglalakad, isang matandang babaeng nag-aayos ng mga basket ng isda ang humarang sa kanyang daan. Hija, mukhang kanina ka papaikot-ikot dito. Nakakatakot ang tingin mo sa dagat. Baka kung anong gawin mo. Ang boses ni Aling Rosa ay puno ng malasakit. Isang bagay na matagal nang hindi naramdaman ni Talitha. Halika rito. Maupo ka muna. Mukhang hindi ka pa kumakain ng ilang araw. Walang lakas na tumanggi si Talitha. Naupo siya sa isang maliit na bangko sa tabi ng tindahan ni Aling Rosa. Inabutan siya ng matanda ng isang mangkok ng mainit na lugaw. Ang usok nito ay humahalimuyak, ngunit para kay Talitha, ang lahat ay lasang abo. Sa di kalayuan, may isang maliit na telebisyon sa loob ng isang karinderya. Doon, lumitaw ang mukha ni Teodoro. Nakasuot ito ng barong Tagalog, malinis ang hitsura, at may malawak na ngiti habang kinakamayan ang mga tao. Ang caption sa ilalim ng kanyang mukha ay nagliliyab sa paningin ni Talitha. Teodoro de Vega, ang bagong mukha ng pag-asa at integridad. Naramdaman ni Talitha ang pag-igting ng kanyang mga panga. Ang lalaking naging dahilan ng kanyang paghihirap, ang lalaking naniwala sa mga kasinungalingan ng kanyang ina, ay ngayon ay ipinagdiriwang bilang isang bayani. Isang matinding pait ang gumapang sa kanyang lalamunan, ngunit muli ang kanyang boses ay nanatiling bilanggo ng kanyang trauma. Napansin ni Aling Rosa ang tinitingnan ni Talitha. Ah, ang politiko na yan. Mukhang mabuting tao, no? Pero alam mo, sa mundong ito, ang pinakamakikintab na hiyas ang madalas na may pinakamaraming dumi sa likod. Napayuko si Talitha. Kinuha niya ang isang maliit na tipak ng VOSO o shell mula sa kanyang bulsa, ang tanging bagay na nadampot niya sa pampang kaninang umaga. Huwag kang susuko, Hija. Ang dagat, gaano man kalakas ang daluyong, laging bumabalik sa dalampasigan. Muling sabi ni Aling Rosa habang nililinisan ang kanyang mga tinitindang isda. Tumayo si Talitha. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang bagong uri ng determinasyon. Hindi na ito ang Talitha na nagmamakaawa para sa pag-ibig. Ito ang Talitha na namumuhay sa dilim. Nag-iipon ng lakas sa bawat segundong lumilipas. Naglakad siya patungo sa dulo ng pier, kung saan ang tubig ay pinakamalalim. Tumingin siya sa malayo, tila hinahanap ang anino ng kanyang nakaraan. Sa sandaling iyon, ang kanyang isipan ay nabalot ng isang nakakatakot na katahimikan. Ang tukso na tumalon at tapusin na ang lahat ay parang isang awit na bumubulong sa kanyang tainga. Dito na ba matatapos ang lahat? Sa isang lugar na hindi ako kilala? Ang tanong niya sa kanyang sarili sa gitna ng katahimikan. Ngunit bago pa siya makahakbang sa gilid ng semento, isang kamay ang humawak sa kanyang balikat. Isang hawak na hindi marahas, kundi puno ng pamilyar na init na tila nanggaling sa isang buhay na matagal na niyang ibinaon sa limot. Talitha, is that really Mo? Diyos ko, anong nangyari sa'yo? Ang boses na yun ay galing sa isang lalaking matangkad. May dalang leather na bag at nakasuot ng salamin. Isang anyong hindi niya inaasahang makikita sa banyagang lungsod na ito. Sino ang lalaking ito mula sa nakaraan ni Talitha na nakakilala sa kanya sa kabila ng kanyang kaawa-awang hitsura? At magagawa ba nitong ibalik ang boses na ninakaw sa kanya ng malupit na tadhana? Hindi dapat sa ganitong paraan tayo muling nagkita, Talitha. Hindi sa ganitong kalagayan.
Ang bawat salita ni Tristan ay parang isang mainit na kumot na pilit ibinabalot sa nanginginig na pagkatao ni Talitha. Ngunit para sa babaeng nawalan na ng lahat, ang awa ay mas masakit pa sa sampal. Gustong itago ni Talitha ang kanyang maduming mukha, ang kanyang mga kamay na may mga kalyo na sa pagtatrabaho sa pantalan at ang kanyang mga matang wala ng ningning. Si Tristan, ang kuya-kuyahan niya noong bata pa sila, ang lalaking laging nagtatanggol sa kanya sa mga kalarong ng aapi, ay narito ngayon, nakasuot ng plansadong polo at may dalang awtoridad sa kanyang mga kilos. Dinala siya ni Tristan sa isang malinis na apartment sa gitna ng lungsod. Malayo ito sa amoy ng isda at sa ingay ng bengkang. Pagpasok pa lang sa pintuan, ang katahimikan ng silid ay tila sumisigaw sa mukha ni Talitha. Inabutan siya ni Tristan ng isang baso ng tubig at isang malambot na tuwalya. "You're safe now, Talitha. I'm a lawyer here in Cebu. I've been looking for you since I heard what happened in Manila, pero bigla kang naglaho." Ang sabi ni Tristan habang nakaupo sa tapat niya. Ang kanyang tinig ay puno ng pagtitimpi, ngunit bakas ang puot para sa mga taong gumawa nito sa kanya. Sinubukan ni Talitha na sumagot. Ibinuka niya ang kanyang bibig. Pilit na humugot ng lakas mula sa kanyang dibdib. Ngunit ang tanging lumabas ay isang hangin na walang tunog. Ang kanyang mga panga ay nanginig at ang kanyang mga mata ay nagsimulang mangilid ng luha dahil sa matinding frustrasyon. Ang kanyang boses ay tila isang ibon na pinutulan ng pakpak. Nakakulong sa madilim na hawla ng kanyang lalamunan, napansin ni Tristan ang paghihirap niya. Hindi siya nagpumilit na pagsalitain ito. Tumayo siya, kumuha ng isang notebook at isang itim na ballpen at marahan itong inilapag sa harap ni Talitha. Nanginginig ang kamay ni Talitha habang hinahawakan ng ballpen. Ang dulo ng panulat ay dumaan sa maputing pahina na lumilikha ng isang marahang tunog na tila kiss-kiss ng tuyong dahon. Sa bawat titik na kanyang isinusulat, tila may isang bahagi ng kanyang sakit na nailalabas. Isinulat niya ang lahat, ang pagtataksil ni Teodoro, ang kalupitan ni Doña Esmeralda, at ang pinakamasakit sa lahat, ang kanyang anak. Habang nangyayari ito sa Cebu, sa kabilang dako ng bansa, sa loob ng marangyang mansyon ng mga De Vega sa Manila, si Bianca, ang nakababatang kapatid ni Teodoro, ay hindi mapakali. Pumasok siya sa silid ng kanyang ina habang wala ito. Sa ilalim ng mga tumpok ng dokumento sa office table ni Doña Esmeralda, may isang bagay na nakatawag ng kanyang pansin. Isang lumang resibo mula sa isang pribadong klinika at isang liham na may selyo ng isang kilalang ahensya para sa mga special adoptions. Bakit nagpadala si Mama ng ganoon kalaking halaga sa mga taong ito sa mismong araw na nanganak si Talitha? Ang bulong ni Bianca sa kanyang sarili, ang kaba sa kanyang dibdib ay tila isang babala na ang kanyang pamilya ay nakatayo sa ibabaw ng isang malaking kasinungalingan. Balik sa Cebu, natigilan si Tristan nang mabasa ang huling linyang isinulat ni Talitha. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kanyang panga ay nag-igting sa matinding galit at gulat. Dahan-dahang iniharap ni Talitha ang notebook. Ang mga salita sa papel ay tila sumisigaw sa katahimikan ng silid. "Namatay ang anak ko, Tristan." Iyon ang sabi ni Doña Esmeralda. Pero bago ako nawalan ng malay, narinig ko ang iyak niya. Isang malakas na yak. At may nakita ako. Isang bituin sa kanyang balikat. Tiningnan ni Tristan si Talitha nang may malalim na determinasyon. "Kung buhay ang anak mo, Talitha, hahanapin natin siya. Kahit baligtarin natin ang buong Pilipinas. At pagdating ng araw na yon, sisiguraduhin kong maririnig nila ang boses mo, hindi man sa salita, kundi sa katarungang kukuha tayo." Ngunit sa kabila ng pangako ni Tristan, isang malaking tanong ang nakabitin sa hangin. Kung buhay nga ang bata, nasaan ito ngayon? At paano haharapin ni Talitha ang katotohanan na ang kanyang anak
ay maaaring nasa kamay na ng mga taong hindi niya kailanman kilala. Huwag kang matakot sa sarili mong boses, Talitha. I'm here to listen. Kahit sa iyong katahimikan. Ang mga salitang ito ni Tristan ay paulit-ulit na naglalaro sa isipan ni Talitha habang nakaupo siya sa balkonahe ng apartment. Sa bawat gabi na lumilipas, unti-unting tinuturuan siya ni Tristan na muling gamitin ang kanyang lalamunan, hindi sa pamamagitan ng puwersa, kundi sa pamamagitan ng pasensya. Inilalagay ni Tristan ang kanyang kamay sa tapat ng sariling leeg upang ipakita ang panginginig ng vocal cords at hinihikayat si Talitha na subukan ang kahit isang simpleng tunog. Ngunit sa tuwing bubuka ang bibig ni Talitha, ang naaalala niya ay ang boses ni Teodoro. Ang boses na dati ay bumubulong ng mga pangako, ngunit huling narinig niyang nagsabing siya ay isang liability. Naalala niya ang bawat beses na pinagsabihan siya nitong huwag nang magsalita dahil wala naman siyang alam sa politika. Sa paningin ni Teodoro, ang kanyang boses ay isang ingay lamang na kailangang patahimikin. Ibang-iba si Tristan. Sa bawat pagkabigo ni Talitha na makagawa ng tunog, isang malambot na ngiti at tapik sa balikat ang ibinibigay ng abogado. Walang pagmamadali, walang paghuhusga. Isang hapon, habang nag-aayos sila ng mga lumang tela na balak tahin ni Talitha para gawing mga unan, aksidenteng nagdait ang kanilang mga kamay. Habang nanunumbalik ang kapayapaan sa Cebu, tila isang bagyo naman ang namumuo sa Manila. Sa loob ng marangyang opisina ni Teodoro, nakatitig siya sa isang lumang litrato ni Talitha na nakatago sa ilalim ng kanyang mga papeles. Sa kabila ng lahat ng kanyang narating, may isang bahagi ng kanyang loob na tila hindi mapakali. Bakit mo pa rin tinitingnan ang basurang iyan, Teo? Ang boses ni Solana ay puno ng selos at pait habang papasok sa silid. Lumapit siya at marahas na kinuha ang litrato mula sa kamay ng lalaki. She's gone. She betrayed you, remember? Huwag mong dungisan ang reputasyon natin para sa isang babaeng hindi naman marunong tumanaw ng utang na loob. I know, Solana. You don't have to remind me every single day. Malamig na sagot ni Teodoro, bagaman ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa bakanting espasyo sa pader. Siguraduhin mo lang na handa na ang lahat para sa campaign launch. I can't afford any distractions. Balik sa Cebu. Dinalaw sila ni Aling Rosa Bitbit ang ilang pirasong kakanin. Pinagmasdan ng matanda si Talitha na masigasig na nananahi. Alam mo, Hija, ang pinakatahimik na tubig ang siyang pinakamalalim. Pero tandaan mo, kahit ang pinakamalalim na dagat ay kailangang huminga. Huwag mong hayaang lunurin ka ng iyong sariling katahimikan. Ang mga salitang iyon ay tumimo sa puso ni Talitha. Nang makaalis ang matanda, pumasok si Tristan sa silid bitbit ang isang makapal na folder. Ang kanyang mukha ay seryoso at ang kanyang mga mata ay tila nagdadala ng masamang balita. Talitha, nakuha ko na ang report mula sa tamtuto na kinuha ko sa Manila. Panimula ni Tristan. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginig. Lumapit si Talitha. Ang kanyang mga kamay ay automatikong napahawak sa kanyang dibdib. Ang kaba ay muling bumalik. Tila isang anino na ayaw siyang iwan. Lahat ng medical records mo sa klinika noong gabing nanganak ka. Sinunog na nila. Walang bakas ng pangalan mo, walang bakas ng sanggol. Tila balak nilang burahin ang buong pagkatao mo sa gabing iyon. Nanigas ang buong katawan ni Talitha. Ang hangin sa silid ay tila nawala. Kung wala ng record, paano niya mapapatunayan na nagkaanak siya? Paano niya mahahanap ang bituing nawawala sa kanyang langit? Ngunit bago pa siya tuluyang lamunin ng kawalan ng pag-asa, may iniabot na isang maliit na piraso ng papel si Tristan. Pero may isang nurse na biglang nagbitiw sa trabaho kinabukasan at lumipat sa probinsya. And I found her location. Ang pag-asa at takot ay sabay na sumabog sa puso ni Talitha. Ito na ba ang susi sa kanyang mga katanungan? O isa na namang patibong na inihanda ni Doña Esmeralda upang tuluyan siyang patahimikin?
Ang aking lalamunan ay tila isang tuyong balon, kung saan ang bawat pagtatangka kong humugot ng tinig ay nagbubunga lamang ng gasgas na hininga at pait. Gabi-gabi ay nakikipagbuno si Talitha sa kanyang sariling katahimikan. Sa harap ng salamin, hinahaplos niya ang kanyang leeg, pilit na inaalala ang bawat nota ng mga kantang dati ay malaya niyang inaawit sa gitna ng bukid. Ngunit ngayon, ang boses na yon ay tila nabaon na sa ilalim ng putik ng gabing iyon, sa ilalim ng ulan. Isang hapon, habang binabantayan ni Talitha ang apo ni Aling Rosa na si Lito, biglang umiyak ang bata dahil sa matinding init ng panahon. Walang magawa si Talitha kundi ang kargahin ito at iduyan sa kanyang mga bisig. Sa gitna ng pag-aalala, hindi niya namalaya na unti-unti siyang humuhuni. Isang mahina at basag na tunog, ngunit may himig. Isang lumang kundiman na itinuro sa kanya ng kanyang ina. Sa bawat paggalaw ng kanyang lalamunan, naramdaman niya ang hapdi, ngunit hindi siya tumigil. Ang kanyang huni ay naging isang mahinang awit, isang boses na tila galing sa ilalim ng lupa. Paos, nanginginig, ngunit puno ng damdamin. Unti-unting tumahan ang bata, nahulog sa mahimbing na tulog habang nakasandal sa dibdib ni Talitha. Hindi niya alam na sa likod ng pinto ay nakatayo si Tristan, tahimik na nakikinig. Ang mga mata ng abogado ay naglalaro sa pagitan ng gulat at paghanga. Hinintay niyang maibaba ni Talitha ang bata bago siya pumasok. "Napakaganda, Talitha. Kahit sa ganitong kalagayan, ang boses mo ay may kakayahang magpagaling," ang bulong ni Tristan. Lumapit siya at inabutan si Talitha ng isang baso ng mainit na tsaa na may luya. Iminungkahi ni Tristan na sumali si Talitha sa isang radio singing contest na blind audition sa lokal na istasyon. "Hindi mo kailangang magpakita. Gagamit tayo ng ibang pangalan. Tatawagin kitang Tala. Dahil kahit sa pinakamadilim na gabi, ang isang tala ay laging nagniningning." Habang ang pag-asa ay muling sumisibol sa Cebu, sa Manila naman ay patuloy ang paghuhukay ni Bianca. Sa loob ng library ng kanilang mansyon, natagpuan niya ang isang itim na notebook ni Doña Esmeralda. Doon ay nakasulat ang isang malaking halaga na ibinayad sa San Lorenzo Orphanage sa mismong petsa ng kapanganakan ni Talitha. May nakasingit ding isang litrato ng isang sanggol na nakabalot sa asul na kumot, ngunit ang mukha ay hindi malinaw. "Anong itinatago mo, Mama? Bakit may kinalaman ka sa isang ampunan?" Ang nanginginig na tanong ni Bianca sa kanyang sarili, habang mabilis na itinatago ang notebook sa loob ng kanyang damit. Nang marinig ang yabag ng kanyang ina sa pasilyo, dumating ang gabi ng unang pagsasahimpapawid ng kanta ni Tala. Sa isang maliit na studio, nakaharap si Talitha sa mikropono. Ang kanyang puso ay parang tambol na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Sa kabilang panig ng salamin, nagbigay ng thumbs up si Tristan. Huminga ng malalim si Talitha. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at inisip ang kanyang anak. Inisip niya ang bawat hapdi ng sampal at ang bawat patak ng ulan. At nang magsimula ang musika, ang kanyang tinig, bagaman may bakas pa rin ng pagod at paos, ay lumabas na tila isang dalisay na panalangin. Ang bawat nota ay may bitbit na kwento ng isang babaeng namatay at muling nabuhay. Sa sandaling iyon, sa loob ng isang itim na sasakyan na bumabaybay sa kahabaan ng EDSA sa Manila, binuksan ni Teodoro ang radyo. Kasama niya si Solana na abala sa pag-aayos ng make-up. Biglang natigilan si Teodoro. Ang kanta ni Tala ay umalingaw-ngaw sa loob ng sasakyan. "Sandali!" Ang bulong ni Teodoro. Ang kanyang kamay ay napatigil sa manibela. Ang himig na iyon, ang kakaibang kulay ng boses na tila humahalukay sa kanyang nakaraan, ay pamilyar na pamilyar. "Ano iyon, Teo? Patayin mo nga yan. Nakakasakit sa tainga ang boses ng singer. Masyadong malungkot." Ang reklamo ni Solana. Ngunit hindi nakinig si Teodoro. Ang kanyang puso
ay biglang kumaba ng mabilis. Ang boses na ito, parang narinig ko na ito dati. Parang sa kanya. Anong mangyayari kung malaman ni Teodoro na ang boses na kanyang kinamumuhian at kinatatakutan ay muling bumabalik upang usigin ang kanyang budhi? At hanggang kailan maitatago ni Talitha ang kanyang pagkakakilanlan sa ilalim ng pangalang Buhay ang anak mo, Talitha, ngunit hindi siya para sa iyo. Ang mga salitang ito mula kay Nurse Belen ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa buong mundo ni Talitha. Narito sila ngayon sa isang maliit na baryo sa labas ng lungsod, sa loob ng isang barong-barong na amoy luma at takot. Ang dating nurse na tumulong sa kanyang panganganak ay nanginginig ang mga kamay habang hawak ang isang basong tubig. Hindi ito makatingin ng diretso sa mga mata ni Talitha, na ngayon ay puno ng naglalabang apoy at luha. Binayaran ako ni Doña Esmeralda upang manahimik. Ang pag-amin ng nurse, ang boses ay halos pabulong dahil sa konsensya. Sabi niya, patay na ang bata. Pero ang totoo, may isang mayamang pamilya mula sa Manila ang naghihintay sa labas ng klinika noong gabing iyon. Ibinigay ang sanggol sa kanila kapalit ng isang malaking halaga. Kailangan ng donya ng pera upang bayaran ang mga utang sa sugal at suportahan ang kampanya ni Teodoro. Naramdaman ni Talitha ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang sakit na naramdaman niya noong gabing iyon ay muling nagbalik. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito ang sakit ng isang biktima. Ito ay ang puot ng isang inang ninakawan ng kanyang buhay. Napahawak siya sa braso ni Tristan. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa baro ng lalaki dahil sa tindi ng emosyong nagpupumiglas sa kanyang dibdib. Ang bituin! Ang paos na tinig ni Talitha sa wakas ay nakabuo ng isang salita. Ang bituin sa kanyang balikat. Totoo ba? Tumango ang nurse. Oo, Hija. Isang malinaw na marka ng bituin sa kaliwang bahagi ng kanyang likod. Hindi iyon matatanggal. Iyon ang tatak ng iyong anak. Samantala, sa Manila, abala si Solana sa pagpili ng bulaklak para sa kanilang nalalapit na kasal ni Teodoro. Ang bawat detalye ay kailangang perpekto upang maipakita ang kanilang kapangyarihan. Ngunit sa gitna ng kanyang pagpili, isang tawag ang natanggap niya mula sa isang hindi kilalang numero. Sino ito? Ang naiiritang tanong ni Solana. Tantanan mo ang pagpapakasal sa isang mamamatay tao, Solana. Ang boses sa kabilang linya ay malamig at puno ng misteryo. Bago ka maging asawa, alamin mo muna kung anong dumi ang itinatago ng mag-inang De Vega sa ilalim ng kanilang mga mamahaling alpombra. Agad na pinatay ang tawag, iniwan si Solana na nanginginig ang kamay at puno ng pagdududa. Balik sa Cebu, lalong nagiging tanyag ang pangalang Tala. Ang kanyang kanta tungkol sa isang inang naghahanap sa kanyang bituin ay naging pambansang awit ng mga pusong sugatan. Isang gabi, habang nag-eensayo sila sa studio, pumasok si Tristan na may dalang isang elegante at kulay gintong sobre. Talitha, nakuha natin ang pagkakataong hinihintay natin. Ang sabi ni Tristan, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa excitement. Inimbitahan si Tala na maging pangunahing mang-aawit sa Gala for Progress sa Manila. Ito ang pinakamalaking pagtitipon ng mga politiko at negosyante sa bansa. At alam mo kung sino ang magiging host at special guest. Hindi na kailangang sumagot ni Tristan. Alam ni Talitha, ito ang gabi ng paglulunsad ng kandidatura ni Teodoro. Ito ang gabi kung saan ang lahat ng kasinungalingan ay itatambad sa ilalim ng pinakamaliwanag na ilaw. Handa ka na bang bumalik sa Manila, Tala? Ang tanong ni Tristan. Tumingin si Talitha sa salamin. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay hindi na ang mahinang asawa na pinalaya sa ilalim ng ulan. Siya na, si Tala, ang bituing babagsak upang magdala ng liwanag
sa madilim na lihim ng mga De Vega. Handa na ako, Tristan. Ang kanyang boses ay malinaw, buo at puno ng kapangyarihan. Hahayaan ko silang marinig ang boses na pilit nilang pinatay. Ngunit sa likod ng tagumpay na ito, may isang lihim na hindi pa alam ni Talitha. Ang pamilyang bumili sa kanyang anak ay naroon din sa gabing iyon. Paano niya haharapin ang katotohanan na ang kanyang anak ay lumalaki sa piling ng mga taong maaaring ituring niyang kaaway? At ano ang gagawin ni Doña Esmeralda kapag nalaman niyang ang boses na bumabalot sa buong bansa ay ang boses ng babaeng iniisip niyang matagal nang nabaon sa limot? Huwag kang tumingin sa kanya, Talitha. Ikaw na si Tala ngayon. Ang bituing hindi na nila kayang abutin at kailanman ay hindi na nila muling mayayapakan. Ang boses ni Tristan ay tila isang angkla na pumipigil kay Talitha na tangay ng agos ng kanyang mga takot. Habang ang kanilang mamahaling sasakyan ay bumabaybay sa kahabaan ng Roxas Boulevard, ang mga ilaw ng Maynila ay tila mga nanunuring mata na naghihintay sa kanyang pagkakamali. Ang hangin ng lungsod ay mabigat, amoy usok at nakaraan, isang kabaligtaran sa sariwang amoy ng dagat sa Cebu na nagbigay sa kanya ng panibagong buhay. Nang dumaan ang sasakyan sa tapat ng mataas na pintuang bakal ng mansyon ng mga De Vega, naramdaman ni Talitha ang biglang panlalamig ng kanyang mga daliri. Doon, sa mismong lugar na yon, ang kanyang mukha ay sinalubong ng maugong na sampal ni Doña Esmeralda. Doon siya iniwan ng kanyang asawa sa gitna ng putikan at ulan. Is everything ready for the gala tomorrow, Tristan? Ang tanong ni Talitha. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit may talim na hindi maikakaila. Yes, Tala, the security is tight. No one, not even the organizers, knows your real identity. To them, you are just the international sensation from the South. Sagot ni Tristan habang inaayos ang kanyang salamin. But we have to be careful. Doña Esmeralda has eyes everywhere. Dinala ni Tristan si Talitha sa isang prestihiyosong hotel sa Makati. Habang naglalakad sa lobby, ang bawat hakbang ni Talitha na suot ang kanyang matataas na takong ay tila isang deklarasyon ng digmaan. Ngunit sa loob ng isang luxury boutique, sa loob ng hotel, isang hindi inaasahang tagpo ang naganap. Habang pumipili si Talitha ng telang gagamitin para sa kanyang huling fitting, narinig niya ang isang pamilyar at matinis na boses mula sa kabilang bahagi ng silid. I want the most expensive fabric for my son's victory party. I don't care about the price, just make sure it outshines everyone else. Ang utos ni Doña Esmeralda sa takot na sales lady. Nanigas ang buong katawan ni Talitha. Ang bawat hibla ng kanyang buhok ay tila tumayo. Ang hapdi sa kanyang pisngi mula sa nakaraan ay tila nagbalik, at ang kanyang hininga ay naging mababaw at mabilis. Agad niyang ibinaba ang malapad na brim ng kanyang sombrero at tumalikod. Ang kanyang puso ay parang isang ibon na nagpupumiglas sa loob ng isang hawla. Ang amoy ng mamahaling pabango ng matanda ay tila isang laso na sumasakal sa kanya. Tala, are you okay? Bulong ni Tristan na agad nakapansin sa biglang pamumutla ng babae. Hindi nakasagot si Talitha. Sa halip, hinawakan niya ng mahigpit ang braso ni Tristan hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Sa sandaling iyon, nakita niyang dumaan si Doña Esmeralda sa kanyang likuran. Ang mga alahas nito ay lumilikha ng marahang tunog sa bawat paggalaw. Isang pulgada na lamang ang layo at maari na silang magkatitigan. Sa kabilang panig naman, si Bianca ay palihim na sumunod sa kanyang ina sa hotel. Ngunit ang kanyang layunin ay hindi ang mamili, kundi ang makipagkita sa taong hiningan niya ng tulong sa pamamagitan ng lihim na mensahe. Sa isang sulok ng tahimik na kafe, nakita niya si Tristan. Attorney Tristan, I'm Bianca De Vega. Ang mahinang pakilala ng dalaga, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. I found something in my mother's office, a notebook and a photo of a baby. I think my sister-in-law's baby is still alive.
and I need to know if she's still out there. Natigilan si Tristan, ngunit bago pa siya makasagot, isang pamilyar na bulto ang nakita niya mula sa malayo. Si Teodoro. Papasok ito sa hotel upang sunduin ang kanyang ina. Habang naglalakad si Teodoro sa lobby, bigla siyang napatigil nang makita ang isang babaeng nakatalikod. Suot ang isang eleganteng kulay gintong gown na tila kumikinang sa ilalim ng mga chandelier. Ang tindig nito, ang paraan ng paggalaw ng kanyang balikat, at ang aura ng misteryo ay tila isang malakas na magnet na humihila sa kanyang atensyon. Wait! That silhouette! Ang bulong ni Teodoro sa kanyang sarili. Ang kanyang puso ay biglang kumaba ng mabilis. Isang kaba na matagal na niyang hindi nararamdaman mula nang mawala si Talitha. Lalakad sana si Teodoro palapit sa babaeng tinatawag na Tala. Ngunit biglang humarang ang kanyang ina. Teodoro anak, nandito ka na pala. Let's go. Solana is waiting for us at the restaurant. Lumingon muli si Teodoro sa direksyon ng babae, ngunit wala na ito roon. Tanging ang bango ng sampagita at dagat ang naiwan sa hangin. Isang bango na tila isang multo mula sa kanyang nakaraan. Magagawa kaya ni Talitha na itago ang kanyang emosyon sa gabi ng gala o muli siyang lalamunin ng takot sa harap ng mga taong nagpahirap sa kanya? At ano ang gagawin ni Tristan sa impormasyong dala ni Bianca, gayong alam niyang ang katotohanan ay maaaring maging mitya ng mas malaking panganib para kay Talitha? Ang boses mo, Miss Tala, ay tila isang multong bumubulong sa aking budhi. Masyadong pamilyar, masyadong masakit pakinggan. Ang mga salitang ito mula kay Teodoro ay tila isang malamig na agos ng tubig na dumaan sa likuran ni Talitha. Nakatayo sila sa isang madilim na sulok ng beranda ng hotel, malayo sa ingay ng mga kumakalansing na baso at tawanan ng mga elitista. Suot ni Talitha ang kanyang eleganteng maskara at ang kanyang gintong gown, ngunit sa likod ng marangyang kasuotan, ang kanyang puso ay tila isang ibon na hinahabol ng mananalaysay. Ang bawat salita ni Teodoro ay nagpapaalala sa kanya ng gabi sa ilalim ng ulan, kung saan ang lalaking ito ay tumalikod sa kanya nang walang pasubali. Maraming nagsasabi niyan, Mr. De Vega. Marahil ay dahil ang bawat kanta ko ay hango sa isang pusong sinira ng mga taong akala ko ay mapagkakatiwalaan, ang sagot ni Talitha. Ginamit niya ang kanyang tala voice. Mababa, puno ng misteryo, at malayo sa boses ng dating asawang naging sunod-sunuran sa kanyang ina. Naramdaman ni Talitha ang panginginig ng kanyang mga daliri habang hawak ang isang kopita ng alak. Upang hindi mahalata ang kanyang takot, dahan-dahan niyang ibinuhos ang alak sa baso ni Teodoro. You speak with so much bitterness. Ang puna ni Teodoro habang sinusuri ang bawat galaw ng babae sa kanyang harap. Para kang may pinaghuhugutang malalim na galit. Kung sino man ang nakasakit sa iyo, napakalaking tanga niya upang pakawalan ang isang tulad mo. Isang mapait na ngiti ang namutawi sa mga labi ni Talitha. Minsan, ang mga tao ay nagiging bulag dahil sa kapangyarihan at utang na loob, Mr. De Vega. Hindi nila nakikita ang hiya sa harap nila dahil abala sila sa paghahanap ng ginto sa putikan. Habang nagaganap ang tensyong ito sa veranda, sa loob ng silid ng hotel, si Doña Esmeralda ay hindi mapakali. Nakaupo siya sa harap ng kanyang vanity mirror, ngunit ang kanyang refleksyon ay hindi nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. May isang tamtutu na pumasok sa silid at naglapag ng isang folder sa ibabaw ng mesa. Doña, nakuha ko na ang impormasyon tungkol sa singer na si Tala, ang bulong ng lalaki. Nanggaling siya sa Cebu, ngunit may isang bagay na kakaiba. Wala siyang record bago ang taong ito. Tila ba bigla na lamang siyang sumulpot mula sa kawalan. Dahan-dahang binuksan ni Doña Esmeralda ang folder. Ang kanyang mga mata ay nanliit nang makita ang isang larawan ni Tala na kuha mula sa malayo sa Cebu. Kahit na malabo, may isang bagay sa tindig ng babae
na tila isang malakas na sampal sa kanyang mukha. Isang pamilyar na galaw ng balikat, isang paraan ng paghawak sa leeg. Imposible! Ang boses ng matanda ay nanginig sa galit. Pinatay ko na ang babaeng iyan. Wala na siyang boses. Wala na siyang buhay. Marahas niyang itinapon ang folders sa sahig at ang mga papel ay kumalat na tila mga tuyong dahon sa gitna ng silid. Ang kanyang mukha ay namula sa puot at ang kanyang hininga ay naging mabigat. Ang takot na baka muling bumalik ang multo ng nakaraan ay nagsimulang lumamon sa kanyang matatag na pundasyon. Balik sa veranda, palapit ng palapit si Teodoro kay Talitha. Tila naramdaman nito ang isang kakaibang puwersa na humihila sa kanya. May I see your face behind that mask? Ang tanong ni Teodoro. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang itinaas upang hawakan ang gilid ng maskara ni Talitha. Naramdaman ni Talitha ang paghinto ng kanyang mundo. Ang bawat segundong lumilipas ay parang isang taon ng paghihirap. Ngunit bago pa man mahawakan ni Teodoro ang kanyang maskara, isang kamay ang humawak sa braso ng lalaki. Mr. De Vega, I believe the organizers are looking for you for the opening toast. Ang malamig at may awtoridad na boses ni Tristan ang namagitan. Lumitaw ang abogado mula sa dilim, ang kanyang mga mata ay nagbabanta. Huminga ng malalim si Talitha. Ang kanyang dibdib ay nag-iigting sa pagpigil ng emosyon. Tiningnan niya si Tristan, ang kanyang tagapagligtas, ang kanyang sandigan. Sa sandaling iyon, ang katahimikan sa pagitan nilang tatlo ay mas maugong pa sa anumang sigaw. Tumalikod si Teodoro nang may pag-aalinlangan, ngunit bago siya tuluyang lumayo, lumingon siya muli kay Talitha. We will finish this conversation, Miss Tala. I feel like we have so much to talk about. Nang makalayo si Teodoro, agad na nanghina ang mga tuhod ni Talitha. Muntik na siyang matumba kung hindi siya agad nasalo ni Tristan. Ang pawis sa kanyang noo ay malamig at ang kanyang hininga ay nanginginig. He almost saw me, Tristan. He almost knew. Ang paos na bulong ni Talitha. Hindi ko hahayaang mangyari iyon. Ang pangako ni Tristan habang inaalalayan ang babae. Pero may mas malaking problema tayo. Ang iyong biyenan. Alam ko nang nagpapadala na siya ng mga tao sa Cebu. Nararamdaman na niya ang presensya mo. Sa sandaling iyon, isang malakas na hangin ang umihip na naglipad sa mga kurtina ng beranda. Ang dilim ng gabi ay tila isang babala ng mas malaking bagyo na darating. Ano ang gagawin ni Doña Esmeralda kapag nakumpirma niyang si Talitha at si Tala ay iisang tao? At hanggang kailan mapipigilan ni Tristan ang nag-aalab na pagnanais ni Teodoro na alamin ang katotohanan sa likod ng maskara? Huwag mong isipin na dahil nakasuot ka ng ginto, ay naging ginto ka na, Talitha. Ang basurang itinapon ko na sa putikan, kailanman ay hindi ko nahahayaang bumalik sa aking harapan. Ang boses ni Doña Esmeralda ay parang isang malamig na haplos ng kamatayan sa batok ni Talitha. Nakatayo ang matanda sa loob ng isang pribadong silid sa dulo ng pasilyo ng hotel kung saan ipinatawag niya si Tala bago ang pangunahing pagtatanghal. Ang silid ay puno ng amoy ng mamahaling kandila, ngunit para kay Talitha, ito ay amoy ng isang kabaong na pilit siyang ikinukulong. Kakaabot lang sa kanya ng isang maliit na sobre ng isang waiter kanina. Sa loob niyon ay ang larawan ng kanyang mga magulang sa probinsya na masayang kumakain sa labas ng kanilang maliit na dampa. Ngunit may isang pulang krus na nakaguhit sa kanilang mga muka. Isang malinaw na banta. Isang lason na unti-unting pumapatay sa lakas na pilit niyang binuo sa Cebu. Alam ko ang bawat galaw mo sa Cebu, Talitha. Ang pagpapatuloy ng matanda habang dahan-dahang lumalakad paikot sa kanya. Ang tunog ng kanyang mga takong sa matigas na sahig ay tila isang orasan na nagbibilang ng huling sandali. Akala mo ba ay sapat na ang pagtatago sa likod ng maskara? Ang isang aso, kahit bihisan mo ng sutla, ay amoy aso pa rin. At ikaw ay amoy.
kahirapan pa rin. Naramdaman ni Talitha ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang itanong kung nasaan ang kanyang anak, ngunit ang takot para sa kanyang mga magulang ay tila isang bakal na nakakandado sa kanyang bibig. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa loob ng kanyang mahahabang guwantes. Anong gusto niyo? Ang paos na tanong ni Talitha. Ang kanyang boses ay tila isang gasgas na plaka. Gusto kong mawala ka, muli. At sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong hindi ka na makakabangon. Ang sagot ni Doña Esmeralda. Lumapit siya at marahas na hinawakan ang panga ni Talitha. Isang maling galaw mo sa entablado mamaya. Isang salita tungkol sa nakaraan. At sisiguraduhin kong ang mga magulang mo ang magbabayad ng utang na loob na kinalimutan mo. Binitiwan ng matanda ang kanyang panga nang may pandidiri at lumakad patungo sa pinto. Kumanta ka tala. Kumanta ka para sa amin. At pagkatapos niyon, lisanin mo ang Maynila at wag na wag ka nang magpapakita. Iyan ang huling awa na ibibigay ko sa iyo. Nang masara ang pinto, tila nawala na nun ng hangin sa silid. Napaupo si Talitha sa sahig. Ang kanyang marangyang gown ay kumalat sa paligid niya na tila mga lantang talulot ng bulaklak. Ang kanyang buong pagkatao ay nanginginig sa galit at kawalan ng pag-asa. Paano siya lalaban kung ang buhay ng kanyang mga mahal sa buhay ang nakataya? Ngunit sa gitna ng kanyang pagluha, pumukas muli ang pinto. Hindi si Doña Esmeralda, kundi si Tristan. Agad na lumapit ang abogado at lumuhod sa harap ni Talitha. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pag-aalala at galit para sa ginawa ng matanda. Narinig ko ang lahat, Talitha. Huwag kang bibitiw. Ang mahigpit na bulong ni Tristan habang hawak ang kanyang mga kamay. Hindi tayo susuko. Nahanap na ng mga tauhan ko ang kinaroroonan ng mga magulang mo. Ligtas na sila. Inilipat na namin sila bago pa makarating ang mga tauhan ni Esmeralda. Huminga ng malalim si Talitha. Ang kanyang mga mata ay unti-unting nagkaroon muli ng ningning. Ang bigat sa kanyang dibdib ay bahagyang gumaan, ngunit may isang bagay pang kailangang malaman. Tristan, ang anak ko. Sabi ni Bianca, may bituin sa balikat ang bata ng mga Valderrama. Ang bulong ni Talitha, ang kanyang boses ay puno ng panginginig. Tumango si Tristan. Ang kanyang mukha ay naging seryoso. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan mong ituloy ang pagkanta mamaya. Ang pamilya, Valderrama, ang pinakamalaking kalaban ni Teodoro sa politika, ay naroon sa harapang upuan at kasama nila ang batang may marka ng bituin. Isang matinding kilabot ang dumaan sa buong katawan ni Talitha. Ang kanyang anak ay nasa loob ng iisang gusali. Ang bituin na pilit na kinuha sa kanya ay naroon lamang sa kabilang panig ng dingding. Ngunit bago pa sila makapagplano ng susunod na hakbang, isang malakas na katok ang narinig mula sa pinto. Miss Tala, 5 minutes before your performance. Everyone is waiting. Tumayo si Talitha. Ang kanyang tindig ay muling naging tuwid. Inayos niya ang kanyang maskara. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang layuning mas malaki pa sa sarili niyang takot. Hindi lang siya kakanta para sa kanyang sarili. Kakanta siya upang tawagin ang kanyang anak. Bakit ibinigay ni Doña Esmeralda ang anak ni Talitha sa mismong mortal na kaaway ng kanyang anak na si Teodoro? Isang pagkakamali ba ito? O isang mas malalim na plano ng pagtatraidor na hindi pa alam ng lahat? At ano ang gagawin ni Talitha kapag nakita niya ang mukha ng batang 5 taon niyang ipinagluksa? Ang bawat hakbang ni Talitha patungo sa gitna ng entablado ay tila paglakad sa ibabaw ng mga bubog. Ang nakakasilaw na liwanag na ng mga spotlight ay bumubulag sa kanyang paningin, ngunit sa likod ng kanyang maskara, ang kanyang mga mata ay tanging isang direksyon lamang ang hinahanap. Doon, sa unang hanay ng mga upuan, katabi ng mga Valderrama,
ay nakaupo ang isang maliit na batang lalaki na may suot na kulay asul na kurbata. Ang bata ay tahimik, ang kanyang mga mata ay inosente at puno ng paghanga sa kumikinang na babaeng nasa entablado. Nang magsimula ang unang nota ng piano, naramdaman ni Talita ang panginginig ng kanyang buong katawan. Ang kanta ay isang pag-amin, isang panalangin ng isang inang nawalan ng bituin. Sa bawat pagbukas ng kanyang bibig, ang bango ng bulwagan na amoy mamahaling alak at pabango ay tila nagiging amoy ng ulan sa kanyang alaala. Ang kanyang tinig ay bahagyang nanginginig, hindi dahil sa panghihina, kundi dahil sa matinding pag-ibig na nagpupumiglas sa kanyang dibdib. Nandito na si Inay, ang sigaw ng kanyang puso sa gitna ng awitin. Ngunit sa itaas ng entablado, sa madilim na bahagi ng mga bakal at kable, may isang aninong gumagalaw. Isang kable ang dahan-dahang nalalaglag. Isang mabigat na kagamitan sa ilaw ang unti-unting kumakawala sa pagkakakapit nito. Si Doña Esmeralda na nakaupo sa gilid ay may isang mapait na ngiti sa kanyang mga labi habang nakatingin sa kisame. Mula sa gilid ng entablado, nakita ni Tristan ang panganib. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang mapansin niya ang pag-ugoy ng malaking spotlight sa itaas mismo ni Talitha. Ang tunog ng dahan-dahang pagpunit ng bakal ay narinig niya sa gitna ng musika. "Talitha, alis dyan!" Ang sigaw ni Tristan, ngunit ang kanyang boses ay nalunod sa malakas na palakpakan at musika. Nang walang pag-aalinlangan, tumakbo si Tristan patungo sa entablado. Sa sandaling bumitaw ang mabigat na bakal, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Isang malakas na pagbagsak ang yumanig sa buong bulwagan na sinundan ng pagsabog ng mga bombilya at ang biglang pagdilim ng paligid. "Tristan!" Isang matalim at malakas na sigaw ang bumasag sa katahimikan. Hindi ito galing sa isang biktima. Ito ay galing sa isang babaeng muling nahanap ang kanyang boses sa gitna ng matinding takot. Ang tinig ni Talitha ay umalingaw-ngaw sa buong silid, malinaw, buo, at puno ng hapdi. Ang kanyang voice block ay tuluyan ng gumuho sa sandaling makita niyang dumanak ang dugo sa harap niya. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na lumapit si Teodoro. Ang kanyang puso ay tila sasabog sa kaba. Hindi dahil sa aksidente, kundi dahil sa boses na narinig niya. Ang boses na yon ay hindi kay Tala. Ang boses na yon ay kay Talitha, ang asawang matagal na niyang inakalang wala na. Nang bumalik ang ilang mga emergency light, nakita ng lahat ang isang madugong tanawin. Nakahiga si Tristan sa sahig, walang malay, habang ang kanyang katawan ay nagsilbing panangga para kay Talitha. Si Talitha naman ay nakaluhod sa tabi nito. Ang kanyang maskara ay natanggal at nalaglag sa sahig. Inilalantad ang kanyang muka sa lahat ng mga bisita. "Talitha?" Ang nanghihinang tawag ni Teodoro habang nakatitig sa mukha ng babaeng kanyang minaltrato. Sa kabilang dako, si Solana ay nakatayo sa isang sulok. Ang kanyang mukha ay puno ng takot at pagdududa. Nakita niya ang reaksyon ni Teodoro at nakita niya ang matinding puot sa mga mata ni Doña Esmeralda. Sa sandaling iyon, nalaman ni Solana na ang lahat ng mga babalang natanggap niya sa telepono ay totoo. "Diyos ko, anong ginawa niyo, Mama?" Ang nanginginig na tanong ni Bianca habang nakatingin sa kanyang ina, na ngayon ay tila isang reynang nawalan ng korona sa gitna ng pagkakabunyag ng kanyang krimen. Ngunit si Talitha ay walang pakialam sa kanila. Hawak-hawak niya ang duguang kamay ni Tristan. Ang kanyang mga luha ay pumapatak sa mukha ng lalaking nag-alay ng buhay para sa kanya. Sa gitna ng ingay ng mga sirena at sigawan ng mga tao, isang maliit na kamay ang humawak sa kanyang balikat. Si Gabriel! Ang bata ay lumapit sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. "Huwag po kayong umiyak. Maganda po ang kanta niyo," ang sabi ng bata. Tumingin si Talitha sa bata at sa gitna ng trahedya, naramdaman niya ang isang kakaibang kapayapaan. Ngunit ang tanong ay nananatili. Mabubuhay pa ba si Tristan upang makita ang tagumpay ni Talitha?
At ano ang gagawin ni Teodoro ngayong alam na niyang buhay ang asawang kinalimutan niya at ang batang nasa harap niya ay ang anak na kailanman ay hindi niya kinilala? Ang katahimikan na dati ay pumatay sa aking pagkatao, ngayon ay naging sandata ko na upang harapin ang mga halimaw ng aking nakaraan. Sa gitna ng nagkakagulong bulwagan, habang ang amoy ng sunog na kable at usok ay humahalo sa halimuyak ng mamahaling alak, nanatiling nakaluhod si Talitha sa malamig na sahig. Ang kanyang gintong gown ay nabahiran na ng dugo ni Tristan, ngunit hindi siya natitinag. Sa unang pagkakataon, matapos ang 5 taon, ang kanyang mga mata ay hindi na naghahanap ng awa. Tumingin siya kay Teodoro, hindi bilang isang asawang nagmamakaawa, kundi bilang isang reynang handang bawiin ang kanyang kaharian. Talitha, ikaw nga, ang nanginig na boses ni Teodoro habang dahan-dahang lumalapit. Ang kanyang mga kamay ay tila gustong abutin ang babaeng matagal na niyang inakalang bahagi na lamang ng kanyang madilim na alaala. Huwag kang lalapit, Teodoro. Ang mariing utos ni Talitha. Ang kanyang boses ay naging malalim, buo, at puno ng awtoridad na tila bumasag sa huling hibla ng pag-asa ng lalaki. Ang babaeng pinakasalan mo ay namatay na sa ilalim ng ulan, 5 taon na ang nakalilipas. Ang kaharap mo ngayon ay ang babaeng sisiguro na babagsak ang lahat ng kasinungalingan niyo. Salamat po sa pag-aalaga sa aking bituin, ang bulong ni Talitha kay Mrs. Valderrama. Ang pagkilala sa katotohanan sa pagitan ng dalawang ina ay naganap sa isang sulyap lamang. Isang sulyap na puno ng sakit ngunit may kasamang respeto. Dinala si Tristan sa ospital at doon ay nagsimula ang mahabang paghihintay ni Talitha. Sa labas ng intensive care unit, ang tunog ng mga makina na sumusukat sa tibok ng puso ay tila isang malupit na orasan sa katahimikan ng pasilyo. Naupo si Talitha sa isang bench, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na magkahawak habang nagdarasal. Pumasok si Teodoro sa hallway, ang kanyang tindig ay hindi na kasing tatag ng dati. Mukha siyang isang taong nawawala sa sarili niyang mundo. Talitha, kailangan nating mag-usap. Hindi ko alam na buhay ang anak natin, sabi ni Mama. Hindi mo alam? Ang putol ni Talitha, ang kanyang tawa ay maikli at puno ng pait. Hindi mo alam dahil pinili mong huwag malaman, Teodoro. Pinili mong maniwala sa mga kwento ng nanay mo dahil iyon ang mas madaling gawin kaysa ang ipaglaban ng asawa mo. Huwag mong gamitin ang kawalan ng malay mo bilang dahilan dahil ang katotohanan ay naroon sa harap mo. Pero tinalikuran mo ito para sa iyong ambisyon. Luhurang lumapit si Teodoro, ngunit bago pa siya makapagsalita muli, dumating si Bianca. Ang kanyang mga mata ay namumula sa pag-iyak, ngunit may dala siyang isang maliit na digital recorder at isang makapal na folder. Kuya, tama na, ang sabi ni Bianca. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Narinig ko ang lahat. Nandito ang ebidensya. Ang pag-uusap ni na Mama at ng administrator ng orphanage. Nandito ang pruweba na si Mama mismo ang nagplano ng lahat. At alam mo ba kung ano ang pinakamasakit? Sinabi niya sa recording na ginawa niya ito dahil alam niyang wala kang sapat na tapang para pigilan siya. Inabot ni Bianca ang recorder kay Talitha. Nang pindutin ni Talitha ang play, ang boses ni Doña Esmeralda ay umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo ng ospital. Malamig, mapangapi, at walang bahid ng pagsisisi habang tinatalakay ang presyo ng pagbebenta sa sanggol upang punduhan ang kandidatura ni Teodoro. Ang bawat salita ng matanda ay tila isang laso na muling bumabaon sa puso ni Talitha. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito nakakasakit. Ito ay nagbibigay sa kanya ng kapangyarihan. Tumingin siya kay Teodoro na ngayon ay nakayuko. Ang kanyang buong pagkatao
ay gumuho sa harap ng katotohanan. Ang huling kanta ko, Teodoro, ay hindi para sa'yo. Ang malamig na sabi ni Talitha, iyon ay para sa hustisya. At sisiguraduhin kong sa susunod na marinig niyo ang boses ko, iyon ay sa loob na ng korte. Ngunit sa kabila ng kanilang pagkapanalo sa ebidensya, isang nurse ang mabilis na lumabas mula sa silid ni Tristan. Ang kanyang mukha ay puno ng pagmamadali. At ang tunog ng alarm mula sa loob ng silid ay nagsimulang mag-ingay ng mabilis. Doc! Ang pasyente sa room 302, bumababa ang oxygen level. Code blue. Napatalon si Talitha sa kanyang kinauupuan. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Sa gitna ng kanyang paghihiganti, nakalimutan niyang ang lalaking nagbigay sa kanya ng lahat ay maaari ring bawiin sa kanya sa isang kurap lamang. Mabubuhay pa ba si Tristan upang marinig ang unang salita ni Gabriel para sa kanyang tunay na ina? O ang tagumpay ni Talitha ay magiging isang malungkot na awit ng pag-iisa sa huli? Huwag kang bibitiw, Tristan. Hindi pa tayo tapos sa ating kwento. Hindi mo ako maaaring iwan ngayong natutuhan ko nang gamitin ang tinig na ibinigay mo sa akin. Ang mga salitang ito ay tila isang desperadong panalangin na paulit-ulit na binubulong ni Talitha habang nakadikit ang kanyang noo sa malamig na salamin ng ICU. Ang tunog ng mga makina sa loob ay lumilikha ng isang mekanikal na ritmo. Isang matatag, ngunit nakakakabang tunog na nagpapatunay na ang puso ni Tristan ay lumalaban pa rin sa kabila ng pinsalang natamo ng kanyang katawan. Ang bawat pagtaas at pagbaba ng dibdib ng lalaki ay tila isang hiram na sandali na pilit na pinoprotektahan ni Talitha ng kanyang buong pagkatao. Sa labas ng silid, ang atmosfera ay kasing bigat ng tingga. Dumating si Ginang Valderrama, hawak ang kamay ng maliit na si Gabriel. Ang mukha ng ginang ay bakas, ang pagkalito at takot. Ngunit nang makita niya si Talitha na nakaluhod at nanalangin, ang kanyang puso ay lumambot. Bilang isang ina, ramdam niya ang hapdi ng bawat hininga ni Talitha. Sabi po ni Daddy, ikaw po ang magaling na singer. Ang mahinang boses ni Gabriel ang bumasag sa katahimikan ng pasilyo. Lumapit ang bata kay Talitha. Ang kanyang maliliit na daliri ay humawak sa dulo ng daliri ng babae. Huwag na po kayong umiyak, sabi ni Inay. Naririnig daw po ng Diyos ang mga kanta kapag galing sa puso. Salamat, anak. Salamat. Ang bulong ni Talitha. Ang kanyang boses ay puno ng panginginig, ngunit malinaw na maririnig. Ngunit ang kapayapaang ito ay agad na nabasag nang dumating ang mga pulis. Kasunod si Bianca na mukhang galing sa isang mahabang laban. Talitha! Dinala na si Mama sa presinto para sa questioning. Pero Teodoro, he's doing something crazy. Sinisisi niya ang sarili niya. Pero kasabay niyon, sinusubukan niyang gamitin ang lahat ng koneksyon niya para pigilin ang paglabas ng balita sa media. Hayaan mo siya, Bianca. Ang malamig na sagot ni Talitha habang maingat na ibinababa si Gabriel. Ang katotohanan ay parang baha. Kahit gaano karaming sako ng buhangin ang ilagay ni Teodoro, lulunurin pa rin siya nito. Pumasok si Teodoro sa hallway. Gulo-gulo ang buhok at basa pa rin ng tuyong dugo ang kanyang barong. Talitha, pinirmahan ko na ang confession. Ang lahat ng alam ko tungkol sa mga transaksyon ni Mama. I'm giving up everything. My career, my name. Just let me be a father to Gabriel. Kahit sa malayo lang. Tumingin si Talitha sa asawang dati ay sinamba niya. Ngunit wala na siyang naramdamang kahit anong galit. Tanging pagod at awa na lamang para sa isang lalaking nawalan ng gulugod sa harap ng sariling ina. Ang pagiging ama ay hindi nakukuha sa pamamagitan ng pirma sa papel, Teodoro. Ito ay pinaghihirapan sa bawat patak ng pawis at luha. Sa ngayon, ang tanging magagawa mo ay harapin ang hustisya. Habang nagaganap ang komprontasyon, isang nurse ang mabilis na lumapit kay Talitha. Miss, gumagalaw po ang mga daliri ng pasyente. He's trying to wake up.
Halos madapa si Talita sa pagtakbo patungo sa pintuan ng ICU. Sa loob, nakita niyang dahan-dahang iminumulat ni Tristan ang kanyang mga mata. Bagaman maraming tubo sa kanyang katawan, ang unang hinanap ng kanyang paningin ay ang babaeng nagbigay sa kanya ng dahilan upang lumaban. Dahan-dahang itinaas ni Tristan ang kanyang kamay at hinawakan ni Talitha ang kanyang mga daliri. Isang tahimik na pag-uusap ang naganap sa pagitan ng kanilang mga mata. Isang pangako na ang bagyo ay lumipas na at ang sikat ng araw ay muling sisilip. Ngunit sa labas ng ospital, isang hindi inaasahang balita ang sumabog. Si Doña Esmeralda, sa gitna ng kanyang desperasyon sa loob ng kulungan, ay naglabas ng isang huling alas. Isang pahayag na nagsasabing ang lahat ng ebidensya ay gawa-gawa lamang ni Tristan upang sirain ang kanilang pamilya at nakawin ang kanilang yaman. Ang publiko ay muling nahahati at ang mga taga-suporta ni Teodoro ay nagsisimulang magprotesta sa labas ng ospital. Hanggang saan ang kayang gawin ng isang desperadong ina gaya ni Esmeralda upang manatili sa kapangyarihan? At sapat na ba ang boses ni Talitha upang labanan ang makinarya ng mga De Vega na ngayon ay unti-unti nang bumabangon para sa isang huling ganti? Ang katotohanan ay hindi kailanman magiging kasinungalingan kahit balutin mo pa ito ng ginto at kapangyarihan. Ang boses ni Talitha ay hindi nanginig nang bitawan niya ang mga salitang ito sa harap ng maraming mikropono at kamera sa labas ng ospital. Sa likod niya, ang mga taga-suporta ng mga De Vega ay patuloy sa kanilang maingay na protesta. Bit-bit ang mga karatulang nagsasabing siya ay isang sinungaling at manggagamit. Ang ingay ng mga tao ay parang isang nagngangalit na dagat. Ngunit si Talitha ay nakatayo ng matuwid. Suot ang isang simpleng puting damit. Malayo sa marangyang kasuotan ni Tala. Ito na ang sandali ng kanyang paghuhubad ng maskara, hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa katarungang matagal nang ipinagkait. Sa loob ng kanyang silid, bahagyang nakaupo si Tristan sa kanyang kama. Ang kanyang mukha ay maputla pa rin, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatitig sa telebisyon. Pinapanood ang babaeng binigyan niya ng lakas na lumaban. Naramdaman ni Tristan ang isang kakaibang bangis at dangal sa bawat galaw ni Talitha. Ang bawat salita ng babae ay tila isang matalim na espada na humahati sa mga kasinungalingang ikinalat ni Doña Esmeralda. Narinig ko ang mga paratang ni Doña Esmeralda mula sa loob ng kulungan. Ang pagpapatuloy ni Talitha, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa kabila ng ingay ng paligid. Sinasabi niyang gawa-gawa lamang ang lahat. Sinasabi niyang ang batang kinuha sa akin ay patay na. Ngunit ang katotohanan ay hindi namamatay. Ang katotohanan ay humihinga, lumalaki, at ngayon ay narito upang tumindig. Ito ang aking bituin. Ang boses ni Talitha ay puno ng emosyon. Ito ang markang hindi kailanman mabubura ng kahit anong yaman o kapangyarihan. Ito ang aking anak na ninakaw nyo, ibinenta nyo, at pilit nyong pinatay sa aking alaala. Ngunit narito siya, buhay na patotoo sa inyong kasamaan. Ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi. Ang mga nagproprotesta ay dahan-dahang nagbaba ng kanilang mga karatula. Ang mga mamamahayag ay hindi magkandamayaw sa pagkuha ng litrato. Sa isang iglap, ang makinarya ng kasinungalingan ni Doña Esmeralda ay gumuho sa harap ng isang inosenteng marka sa balat ng isang bata. Sa loob ng selda, napanood ni Doña Esmeralda ang tagpong ito sa isang maliit na telebisyon. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel at ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa matinding takot. Ang kanyang hiya o dangal na pilit niyang pinangalagaan sa loob ng maraming taon ay tuluyan ng nadungisan sa harap ng buong bansa. Ang tunog ng kanyang sariling mabilis na paghinga ay tila isang sumpa sa kanyang pandinig. Samantala, lumapit si Teodoro kay Talitha sa harap ng mga media.
Sa halip na ipagtanggol ang kanyang ina, lumuhod siya sa harap ng maraming tao. Ang kanyang pag-iyak ay tila isang pag-amin ng kanyang sariling kahinaan. Patawarin mo ako, Talitha. Patawad sa lahat ng aking pananahimik. Karapat-dapat ako sa anumang parusa ng batas. Hindi siya tiningnan ni Talitha. Ang kanyang pansin ay nanatili kay Gabriel. Ang bata ay tumingin sa kanya at sa unang pagkakataon, bumulong ito ng isang salitang matagal na niyang pinangulilaan. Inay, ang hapdi at saya ay sabay na sumabog sa puso ni Talitha. Niyakap niya ang bata nang napakahigpit, dinarama ang bawat tibok ng puso nito. Ang tunog ng mga sirena ng pulis na dumarating upang arestuhin ang mga kasabwat ni Esmeralda sa labas ay tila isang musika ng katarungan para sa kanya. Ngunit sa gitna ng kanilang pagyakap, isang malakas na tunog ng pagbasag ng salamin ang narinig mula sa itaas na palapag ng ospital. Isang tauhan ni Doña Esmeralda na desperadong makatakas at makapaghiganti ay nakapasok sa silid ni Tristan. Kung babagsak ang mga De Vega, sisiguraduhin kong may kasama kaming mawawala. Ang sigaw ng lalaking may hawak na patalim habang nakatutok ito sa leeg ni Tristan na hindi pa kayang lumaban. Napalingon si Talitha sa itaas. Ang kanyang mukha ay napuno ng sindak. Ang katarungan ay nasa kanyang kamay na. Ngunit ang lalaking nagbigay nito sa kanya ay nasa bingit na naman ng kamatayan. Sapat ba ang tapang ni Talitha upang harapin ang huling panganib na ito o ang kanyang tagumpay ay mababahira ng isa pang sakripisyo? At ano ang magiging huling hatol ng tadhana para sa isang inang sumugal ng lahat para sa kanyang anak? Bitiwan mo siya. Hindi ba sapat na ang 5 taon na ninakaw niyo sa akin? Huwag mong subukang ubusin ang natitirang piraso ng aking langit. Ang boses ni Talitha ay umalingaw-ngaw sa puting pasilyo ng ospital, kasing talim ng kidlat na nagpatahimik sa bawat taong naroroon. Pagpasok niya sa silid, ang kanyang puso ay tila hihinto sa pagtibok nang makita si Tristan, ang lalaking nagbangon sa kanya mula sa hukay, na ngayon ay may matalim na patalim sa kanyang leeg. Ang may hawak ng kutsilyo ay si Ricardo, ang matapat na tauhan ni Doña Esmeralda na ngayoy desperado at wala na sa sariling kaisipan. Ang irony ng sandaling ito ay tila isang malupit na biro ng tadhana. Sa labas, katatapos lamang ipahayag ni Talitha ang kanyang tagumpay bilang isang ina. Ngunit sa loob ng silid na ito, ang kanyang kaligayahan ay nakabitin sa isang manipis na hibla. Hawak-hawak ni Talitha ang kamay ni Gabriel at naramdaman niya ang panginginig ng maliit na bata. Ricardo, tingnan mo ako, ang sabi ni Talitha. Ang kanyang boses ay naging malumanay, ngunit puno ng awtoridad. Ang babaeng pinaglilingkuran mo ay nasa likod na ng rehas. Wala na siyang kapangyarihang protektahan ka. Pero ang batang ito, ang batang hawak ko, siya ang katotohanang hindi mo kayang patayin. Nag-aalangan ang mga mata ni Ricardo. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Sa sandaling iyon, si Teodoro ay biglang sumulpot mula sa likuran ni Talitha. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, hindi na siya ang duwag na anak ni Esmeralda. Sa isang mabilis at desperadong galaw, hinarang ni Teodoro ang kanyang sariling katawan upang agawin ng kutsilyo. Isang marahas na pagbatlo ng naganap. Narinig ang tunog ng pagkabasag ng isang plorera at ang pagbagsak ng mga gamit sa sahig. Nang dumanak ang dugo, hindi ito galing kay Tristan. Ang braso ni Teodoro ay nahiwa ng malalim, ngunit nagawa niyang itulak si Ricardo patungo sa mga pulis na agad namang sumakote sa lalaki. Ang katahimikan na sumunod ay napuno lamang ng mabigat na paghinga ni Teodoro at ang mahinang hikbi ni Bianca sa gilid. Agad na lumapit si Talitha kay Tristan na ngayon ay malaya na. Hinaplos niya ang mukha ng lalaki. Tinitiyak na buhay ito. Ang bawat luhang pumatak sa kanyang pisngi ay tila mga kristal ng pasasalamat. Salamat. Salamat sa hindi pag-iwan sa akin. Ang bulong ni Talitha.
Ang kanyang boses ay tila isang banayad na kanta ng paghilom. Tumingin si Teodoro sa kanila mula sa sahig habang ginagamot ng mga nurse ang kanyang sugat. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pagsisisi. Talitha! Gabriel! Ang nanghihina niyang tawag. Ngunit si Gabriel ay mas mahigpit na yumakap sa binti ni Talitha. Natatakot sa lalaking na ngayon lamang niya nakilala bilang kanyang tunay na ama. Ang sugat mo ay gagaling, Teodoro, ang sabi ni Talitha nang hindi lumilingon. Pero ang mga sugat na iniwan niyo sa akin at sa anak ko, kailangan ng habambuhay na gamutan. Harapin mo ang iyong pananagutan. Iyan ang tanging paraan upang makahingi ka ng tawad sa sarili mo. Makalipas ang ilang linggo, ang balita tungkol sa pagbagsak ng mga De Vega ay naging pangunahing paksa sa buong bansa. Si Doña Esmeralda ay tuluyan ng nasentensyahan ng habambuhay na pagkabilanggo dahil sa child trafficking at tangkang pagpatay. Ang kanilang mansyon ay nasequester at ang kanilang pangalan ay naging simbolo ng kahihiyan. Si Talitha naman, kasama si Tristan na ngayon ay mabilis nang nagpapagaling. At ang batang si Gabriel ay nagpasya ng lisanin ng ingay-ingay ng Maynila. Sa pantalan ng Cebu, kung saan nagsimula ang muling pagsilang ni Tala, doon sila muling tumayo sa harap ng dagat. Ang bango ng alat ng dagat at ang sariwang hangin ay tila isang pangako ng bagong simula. Handa ka na bang bumalik sa iyong tunay na tahanan, Tala? Ang tanong ni Tristan habang inakbayan ng babae. Tumingin si Talitha sa malawak na karagatan. Wala na ang maskara, wala na ang pagtatago. Ang babaeng dati ay itinapon sa putikan ay ngayon ay nagniningning ng mas maliwanag pa sa anumang bituin. Hindi na ako si Tala, Tristan. Ang nakangiting sagot niya. Ako na si Talitha, isang ina, isang babae, at sa wakas, isang taong malaya. Habang naglalakad ang tatlo patungo sa kanilang bagong buhay, isang katanungan ang naiwan sa isipan ng mga nakasaksi sa kanilang kwento. Sapat na nga ba ang katarungan upang burahin ang pait ng nakaraan? O ang tunay na paghilom ay nagsisimula lamang sa sandaling piliin nating tumalikod sa puot at humakbang patungo sa pag-ibig? Ang dapit hapon sa Cebu ay tila isang pintura ng ginto at lila, isang banayad na paalala na ang bawat pagtatapos ay may dalang pangako ng isang bagong bukang liwayway. Nakatayo si Talitha sa dalampasigan, nararamdaman ang bawat paglubog ng kanyang mga paa sa malambot at basang buhangin. Ang bawat hampas ng alon sa kanyang mga binti ay tila banayad na haplos ng kalikasan, nililinis ang natitirang alikabok ng kanyang masakit na nakaraan. Sa di kalayuan, nakikita niya si Gabriel na masayang tumatakbo habang hinahabol ang mga tilamsik ng tubig dagat. Ang kanyang tawa ay kasing dalisay ng hangin, isang tunog na 5 taon niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Ngunit ngayon ay nagiging kanta na nagbibigay buhay sa kanyang bawat hininga. Kasama ng bata si Tristan na bagaman may bakas pa rin ng dahan-dahang paglakad dahil sa kanyang tinamong sugat, ay walang sawang sumasabay sa bawat laro ng bata. Hindi na binuksan ni Talitha ang sulat. Sa halip, hinayaan niya itong tangay ng hangin patungo sa dagat. Ito ang kanyang huling pagpapaalam. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagbabalik sa dati. Ito ay ang pagpapalaya sa sariling puso mula sa tanikala ng puot. Pinatawad na niya si Teodoro upang magkaroon siya ng puwang para sa pagmamahal ni Tristan at Gabriel. Ang katahimikan ni Teodoro sa likod ng rehas at ang pag-iisa ni Doña Esmeralda sa gitna ng kanyang nawalang karangalan ay sapat na kabayaran na ibinigay ng tadhana. You're thinking about the past again, aren't you? Ang malambing na tanong ni Tristan habang hinahawakan ng kanyang kamay. Thinking yes, but not hurting anymore, ang nakangiting sagot ni Talitha. Naisip ko lang na ang pinakamalakas na boses ay hindi ang sigaw ng paghihiganti, kundi ang bulong ng pag-asa na hindi sumusuko. Tumingin si Talitha sa kanyang anak na ngayon ay tumatakbo patungo sa kanila
Bit-bit ang isang magandang boso. Sa bawat tibok ng kanyang puso, naramdaman niya ang kapayapaang matagal niyang hinanap. Ang sugat sa kanyang lalamunan ay nag-iwan ng SEO. Ngunit ang peklat na yon ang siyang nagpapaalala sa kanya na siya ay lumaban at nagtagumpay. Ang kwento ni Tala ay tapos na, ngunit ang buhay ni Talita ay nagsisimula pa lamang. Isang buhay kung saan ang bawat nota ng kanyang awit ay puno ng pasasalamat at ang bawat gabi ay hindi na kinatatakutan dahil alam niyang sa kanyang tabi, ang kanyang bituin ay hinding-hindi na muling mawawala. Ang bawat sugat ay may awit ng paghilom at sa dulo ng dalampasigan, ang awit na iyon ay malayang lumilipad kasabay ng hangin, patungo sa isang bukas na puno ng liwanag. Sa bawat hampas ng alon sa dalampasigan ng Cebu, tila tinatangay na rin ang huling bakas ng hapdi mula sa nakaraan ni Talitha, Tristan at ng maliit na si Gabriel. Doon, sa ilalim ng dapit hapong nagniningning, nahanap na nila ang kanilang sariling himig ng kapayapaan. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa pagtitiyaga ninyong sumama sa amin hanggang sa huling istasyon ng mahabang paglalakbay na ito. Habang isinusulat ko ang mga huling pahina ng kanilang kasaysayan, hindi ko mapigilang mapaluha ng muling balikan ang sandaling pilit na kinuha ang sanggol mula sa bisig ni Talitha sa loob ng malamig na klinika. Isang hapdi na tila walang katapusan ang naramdaman ko para sa kanya. Ang buhay natin ay tila ang telang seda na maingat na hinahabi ni Talitha noong simula. Kahit gaano karaming sinulid ang maputol o mabulok dahil sa lason ng ibang tao, palaging may pagkakataon na dugtungan ng habi at bumuo ng isang disenyo na mas matatag at mas makulay. Ang bawat sugat sa ating lalamunan ay hindi hadlang upang muling makaawit, kundi ito ang nagbibigay ng kakaibang lalim at ganda sa bawat nota ng ating muling pagsilang. Sa inyong palagay, tama ba ang naging desisyon ni Talitha na huwag na muling basahin ang sulat ni Teodoro? Kung kayo ang nasa kalagayan niya, kaya niyo rin bang magpatawad nang hindi na kailangang bumalik sa lugar kung saan kayo dinurog? Habang pinapakinggan ninyo ang tinig na ito, nasaan kaya kayo ngayon? Marahil ay abala sa paglilinis ng bahay, nagluluto para sa hapunan, o marahil ay nagpapahinga matapos ang isang nakakapagod na araw. Sana ay naging mabuti kaming kasama sa gitna ng inyong mga gawain. Ibahagi ninyo naman sa amin ang inyong saloobin sa comment section. Dahil dito, palagi kaming handang makinig sa inyong mga karanasan at damdamin. Huwag din kalimutang i-like at i-share ang ating video upang mas marami pa tayong pusong maabot at mabigyan ng pag-asa. Naway manatili kayong matatag at mahanap ang inyong sariling bituin sa gitna ng dilim. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng buhay. Pamagat ng kwento, ang awit ng pagbangon, ang bituin sa gitna ng unos, paunawa. Lahat ng mga tauhan at mga pangyayari sa kwentong ito ay katang-isip lamang na nilikha para sa layuning magbigay aliw at maghatid ng positibong mensahe. Ang karapatang-ari ng kwentong ito ay pagmamay-ari ng channel Muni Muni TV.